Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng suportahan ng kabataan ang environmental protections at DepEd Basic Education's Development Plan 2030 at matatag program o matatag agenda. Hinikayat ni DILG Secretary Abalos ang mga kabataan mula SKU, Sangguniang Kabataan at youth sector na protektahan ang kapaligiran at inaproba naman ni PBBM o President Marcos ang programa ni DepEd Secretary Sara Duterte na Basic Education Development 2030 at matatag agenda. So ito yung ating tinunghayang topic sa linggong ito na kung saan ay para sa environmental protections na hikayat ni ating DILG Secretary o ng ating pamahalaan sa mga kabataan kung saan nagkaroon sila ng seminar sa Baguio na kung saan ay hinikayat niya yung kabataan na protektahan at suportahan ng pamahalaan in environmental protection. At saka itong programa ni Secretary Sara Duterte, BP Sara, ay inaprobahan naman ng ating Pangulo. So ngayon ang mga kabataan ay malaki ang maiaambag sa ating pamahalaan sa environmental protections and conservations sa unity nito na isagawa ito at suportahan. Ang mga kabataan ay makatutulong sa tree planting and reforestations, advocations at stricter enforcement of environmental laws and implementations of the 4R: refuse, reuse, reduce, and recycle. So ito yung so yung ating mga kabataan, so sa ating pamahalaan malaki yung kanilang may tutulong o may ambag sa programang ito ng ating pamahalaan na environmental protections na sila ay makatulong para sa ating pangangalaga ng kalikasan. Yan. Yan ay nabanggit natin na pagtatanim, usually yan yung ginagawa ng ating mga kabataan from high school na natuto sila na tumulong, makapagtanim, reforestation at iba't iba pa na magagawa nila upang maprotektahan natin yung ating kalikasan. So ang magdadala ng advocacy ng ito ay ang mga kabataan at makikolaborate sa ating pamahalaan, sapagkat hindi ito magagawa ng pamahalaan lamang sa itong ating environment protections na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi isol alone na magagawa lamang ng pamahalaan. Kailangan nito ng effort ng mga kabataan at sa susunod na henerasyon din, na kung saan sila ay namamold din in conservation and protection o pangalaga ng ating kalikasan. So nahuhubog sila para alagaan yung kalikasan at maging mabuti silang yung kanilang pamumuhay in conserving the planet. So sa hakbangin na ito ay may isa sa katuparan ng Sustainable Development Goal ng United Nations. So ito yung ginagawa ng pamahalaan na environmental protection, supporting sustainable goal ng ating pamahalaan. Particular yung climate change actions yan. Tsaka iba't ibang mga doon sa sustainable growth, kinakailangan na nakano sa pag-combat ng climate change para ma-attain yung sustainable growth. Dahil ako saan tayo ngayon ay mayroon na nga tayo kinaharap ng climate change. So kinakailangan adaptable tayo dyan. So ang pagpapaira ng kalinisan at pagtatanim nga ng mga gulay at prutas ay isagawa ng mga kabataan with LGUs and national government. So yan, hikayat din ng ating
DILG na yung mga kabataan, yan, magtanim ng mga prutas, yan, at yung pagpapairan ng kalinisan doon sa kanilang mga community or from their home na may malinis sila at makatulong sila doon sa kalinisan ng kanilang kapaligiran. Kaya magtanim sila ng prutas kung mayroon silang bakuran, tumulong sila doon sa pagpapaunlad. So ang human rights promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang pandaw. At sa isyong ito ng ating tinunghayan ay ating mariing sinusuportahan at hinihikayat ang mga kabataan na suportahan ang ating pamahalaan sa environmental protections at suportahan ang ating DepEd sa mga programa nito mula sa Basic Development ng 2030 at Natatag Program. So itong ating human rights promotions ay nakikisimpatiya sa ating DILG pamahalaan at tayo nagsasaboses din sa ating mga kabataan na suportahan itong programang ito ng pamahalaan, yung environmental protections at syempre yung sa DepEd, suportahan niya ng ating mga kabataan kung nilang salungatin pa itong nais ng ating kagalang-galang na Secretary Duterte, Sara Duterte, na mapaayos yung ating edukasyon doon sa Matatag Program at saka yung development program, yung basic development plan na 2030 ng ating education yun. So maganda yung programa na yan para masaayos yung ating learning ng ating mga estudyante. So ang ating kapaligiran ay dapat lamang nating pangalagaan upang makapamuhay tayo ng mabuti, kung kaya't ang mga kabataan ay dapat na makiisa sa pagsuporta ng programang ito ng pamahalaan. Ang hakbangin nito ay maging kapalinakanabang maging kapaginabangan ninyo at mga darating pang mga henerasyon. Yan. So dapat lamang na sumuporta yung ating mga kabataan diyan sa pagprotekta ng ating kapaligiran. Sapagkat kayo rin yung pangunahin ng mga makikinabang diyan sa inyong henerasyon kapag kayo yun yung papalit sa henerasyon nito at yung mga susunod pang mga henerasyon. Para mayroon kayong kumbaga may dadatnan pa na nagmula rin sa inyo na kayo ay natutot na hubog para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi mahirap, halimbawa ngayon kayo na nag-iikaw sa tayo, halimbawa mayroon tayong climate change, pagdating sa kinabukasan tumataas palalo. So mas kayo yung higit na maapektuhan sa kinabukasan kung kayo hindi kikilos sa ngayon. So kayo makisa ng kumilos sa ngayon para yung kinabukasan daratan nyo mas na pe-preserve natin, na maintain natin yung ating global yung biyaya ng Diyos sa atin, sa ating kapaligiran na ito ay kapakinabangan na yung matatang at least mapababa at matanggal yung global warming na ating kinaharap. So sa ngayon hindi makararanas ng sobrang sauna yung mundo, particular yung mga bansa na mga apektado kagaya ng excuse me, kagaya ng bansang Pilipinas na apektado ito doon sa global warming at syempre yung mga dulot ng mga polusyon at lalong-lalo na yung nananadya niyan na talagang pasaway sa polusyon at pagkakalat ng mga ganyang mga bagay. So hindi sila masinop para sa kanilang pamumuhay. Nakakapekto doon sa kalikasan, nakakapekto sa kapwa-tao. So yung global warming at climate change sa panahon ngayon ay mataas ang epekto sa ating mundo at mga bansang naapektuhan ng lubos. Dulot ng maling pamumuhay ng mga tao. Ang kabilat kanan na sakuna ay grabeng nagpapahirap sa mundo, partikular sa ating bansa. Sa Pilipinas na nagdudulot ng kahirapan at mabagal at mahirap na pamumuhay sa perwisyo na dulot nito. So mabigat yung perwisyo na dinudulot ng global warming ngayon. Kagaya may tagtuyot, merong El Nino, malalakas na sakuna. So yung dulot ng global warming, masyadong perwisyo sa tao, so nagdudulot ng kahirapan, nagdudulot siya nung mahirap na pag-unlad, mabagal na pag-unlad dahil nga sa kapag kabumagyo masisira yung yung kabihasnan mo, magpapalit ka uli. So bumabagal yung pag-unlad. Tayo ka ng tayo ulit. Magigiba, magtatayo ka uli. So na yung ating ekonomiya instead na tutuloy-tuloy, bumabagal. Tsaka nagdulot ng kahirapan doon sa iba. So kaya dapat ay
yan ay malutas yung problema natin sa global warming. At malaking ambag ng kabataan kung sila ay matututo sa mahusay na pamumuhay at makatulong sila na may ambag nila kung paano mare-resolve yung climate change. Kagaya sinabi natin, yung reforestation, tree planting, yan, at iba't iba ninyong mga hakbangin. Yan, pagiging masinop sa pang-araw-araw na buhay. At maliban sa kabataan, ay syempre yung ating lahat ng mamamayan, lahat ng mga tao, ay mamuhay na maayos, hindi yung nakapag-aambag kayo ng mga magdudulot ng global warming. Ano ba yung nagdudulot ng global warming? Carbon dioxide. So kung yung mga tao ay hindi mahusay sa pamumuhay, magdudulot ng carbon dioxide. Ano ba yung nagdudulot ng carbon dioxide? Pangunahin yung mga malalaking negosyo, ng polusyon. So yung polusyon, sumisira ng ozone yun. So kapag sumira ng ozone, yun yung nagdudulot ng global warming. Umiinit yung mundo kasi nga mataas yung penetration ng araw sa mundo. So kung naiinitan yung mundo, hindi na siya nasasala ng ozone. So iinit yung mundo, lalakas yung mga sakuna, kagaya ng yung low pressure area. So lalakas yun, kaya lagi may bagyo. At iba din pandulot niyan. Natutunaw nga yung sinasabing nasa North Pole. So kapag natunaw yung magkakaroon ng imbalance, tataas yung mga tubig, mga ganon. So yung lupa, bumababa, tumataas yung level ng tubig. Merong halos mabubura na sa mapa yung iba o sila ay natatakpan na ng tubig. Sa Pilipinas nangyayari na yan, tumataas na yung tubig. Yung iba nalubog na ng mga bayan sa atin. So yan yung problema sa global warming. So marami. So kaya dapat ay maging mahusay tayo sa pamumuhay para maiwasan natin at magdulot ng sobrang carbon dioxide. Yung simpleng basura, nagdudulot ng global warming yun. Kasi yung nag-evaporate yun, yung evaporation nun, hindi lang delikado dun sa tao yun, sa kalusugan mo. Yung evaporation nagdudulot ng global warming yun kasi nakasisira ng ano yun, lalo na kung marami. Alam ba, yung garbage field, yung ating mga basura sa ating mga tahanan, kapag ayan ay naka-expose yan, nagdudulot din na yung dulot noon, masama sa tao, masama rin sa nagdudulot carbon dioxide. So nakasisira, nakaambag doon sa polusyon. Masama yung ganun. Kaya dapat maging masino kung paano yung garbage management. Pati ano ba yung lalo na yung mga lokal na pamahalaan. Yung ating pamahalaan nga ay sa environmental protection, pangunahin na nilang yung garbage management dapat mahusay yan. Para yan ay hindi lamang kalinisan doon sa ating pangkaraniwan na kalinisan, hindi tayo magkasakit, makaapekto sa pamumuhay kung hindi maayos yung garbage management. Magmumula siyempre doon sa tao, and then yung management ng gobyerno kung paano yan i-manage. Yun. Ilan na sa mga bagay yan na at siyempre kalinisan na dapat natin gawin. So yan yung mga bagay na nagdudulot ng global warming. So kung burara ka dyan, babalik yun. Babalik kapag ka bumaha, ayun, problema malaki. Diba? So dahil sa pagbumagyo. So malaking ambag ang mga kabataan kung makakaisa sa tulungan at suportahan ang pamahalaan sa environmental campaign ito at the same time nakatutulong kayo sa United Nations o buong mundo to combat climate change. So yung mga kabataan, siyempre, kung magkakaisa kayo, malaking tulong kung kayo ay sa inyong kapasidad, yan, mapagtatanim, kalinisan, yan, mga kayo ay nagsasagawa ng cleaning program, yan, mga bagay na yan, kung paano makatutulong para lalo-lalo yung mga estero, yan, lalo sa syudad, sa cities, yan, yung mga estero na yan. So, makiisa doon sa ganong klase ng mga, yung naglilinis ng mga ganyan. Kasi nga, sa pang-araw na pamumuhay, ay hindi dapat nadudumihan yun. Kasi doon tuloy sa dagat yun. Eh. So, aside from tuloy doon sa dagat, doon din sa mga, syempre, mabaho yun. Pangalawa, contaminated yung water doon. So, yun ang mahirap doon. Kaya, hindi maganda yan na nagdudulot. Kapag pumunta sa dagat yan, sisira ng mga ng karagatan yun. So yung mga isda, mga apektuhan. So ang mga kabataan din ay suportahan ng programa ng ating DepEd o Department of Education mula kay Miki Sara Duterte na sa mabubuti nitong perspektiba sa ating edukasyon na naayon din sa Sustainable Development Goal ng United Nations. So ang ating
katitsaran ay suportahan ito with these students para maging mahusay ang ating edukasyon sa BEDP 2030 at matatag program. So yung mga kabataan, suportahan nila yung Basic Education Development for 2030 at saka yung matatag program ng ating pamahalaan. So, bali parang ang pagkakaunawa ko dun sa matatag program, K-10 na yun, magbaback to hanggang 4th year na uli. Parang yung 2 years na ina-add, hindi na mandatory yata yun. Or after 10 year, after 4th year, pwede ka lang gumraduate yata ulit yun. Or another 2 years na nadagdag. Pwedeng ituloy mo siguro yun. Pero yun ang pagkakaunawa ko. Pero, di ba dati ginawa nilang K-12? So ngayon K-10 na ngayon. So yun ang pagkakaunawa, parang graduate ka na. Magbaback to 4th year ka na ulit hanggang 4th year. Yun na dagdag eh. Ewan kung paano ang gagawin nyo sa dagdag. Pero sa tingin ko napakahusay ng matatag program na yan. Kagaya halimbawa, ang matatag agenda comprises 4 critical component, making the curriculum relevant, taking steps to accelerate the delivery of basic education, facilities and services. Diba? So, bibigay nila yung mahusay na facilities and services sa edukasyon. So, taking good care of learners by promoting learner well-being, inclusive education, and positive learning environments. Diba? So, napakaganda. And giving support to teachers to be able to teach better. So, yun ang isa pa sa mahusay doon. Yung pangangalaga din sa ating mga ka-teacheran na sa matatag program para makapagturo ng maayos yung mga teacher. Ang may mga dapat na pangangailangan ng mga teacher para makapagturo sila ng maayos. Siyempre, si BP Sara, hindi man siya nasa edukasyon, yung kanyang parent, teacher. So, alam niya yung nararanasan ng nanay niya bilang isang teacher at bilang isang good advisor din niya in education, di ba? So, sa ganun, kaya mahusay na magagampanan ng ating BP Secretary yung nararamdaman ng teacher at saka ng mga estudyante kasi alam ng magulang niya yon para malaman yung mga bagay na yan. So, siyempre, hindi lang yun. Siyempre, aside from her parent, siyempre, kaya niyang kumuha ng iba't ibang mga pag-aaral at mga advisor para alamin yung problema ng edukasyon at pagbabago na dapat gawin. Siyempre, may consultation naman yan. Hindi basta sa kanya o isang advisor niya lang yan. So, yung mga programa na maaaring mabuo, i-consult niya rin yan para mabuo itong matatag program na to at saka basic development. So, tingin natin napakahusay niya. Suportahan natin. Suportahan ng mga kabataan yan basically sa sila yung makikinabang doon. So, nung may magabay ng ating DepEd sa environmental protections initiated by DALG ang mga kabataan to support this effort of environment. Yung ding ating DepEd, yung ating mga kabataan, kanilang gabayan din doon sa environmental protection. Ikayatin nila for the environmental protection, yung mga kabataan. So, ginagawa naman ng ating mga ng DepEd yan doon pa. So, ipagpatuloy at pag-ibayuhin pa sa programa ng ating DLG at patuloy na programa ng ating DLG yung DepEd, supportahan yung DLG at saka yung mga kabataan doon sa environmental protection. So, yun naman basically yung ating mga student from high school, even in elementary, natuturuan na nila ng environmental conservation. Yan. Siyempre, in college sila, lalo na, di ba? Para makatulong sila in conserving the planet. So, we hope ang programa ng DepEd ay maging epektibo sa pagpapahusay ng kaalaman at paghubog ng kaisipan at ugali ng ating mga kabataan. So, naway magabayan din ang DepEd ng ating Bandala Santa Maria at maisakatuparan nito ang lahat nitong programa at isama din ng DepEd ang spiritual learning and faith sa mga kabataan para maging makadiyos sila. So, ang panalangin mula sa flag ceremony at mga classes ay malaking bagay at mga pagkakaroon at pagpapatuloy ng time for catechism meeting, yung mga ganon, mga class. So, maaaring na subject na maaaring babanggit itong spiritual ay gawin. So, ano man subject ko pwedeng ipasok yung halimbawa, spiritual or faith ay gawin ng ating DepEd yan. Para at least nahuhubog sila in
spirituality. Halimbawa, kahit iba't iba yung reliyon, meron namang interfaith. Yan doon. Para doon sa kahubugan ng mga estudyante. Siyempre, alam mo, sa isang school, merong Muslim, merong Katoliko, merong Protestant, iba-iba. So ngayon, meron time for that para, diba? So yun. At, nalaging maka-Diyos yung ating mga estudyante. So paglaki nila, o pagpalit nila doon sa sila na, yung professional na manunungkulan, na pamahalaan, magtatrabaho, maka-Diyos sila, diba? So yun. So yun, at sana ay maging mahusay ito at suportahan ng ating estudyante kung ating kinuha yung topic na ito. So muli, ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong Pilipinas, sa buong mundo, partikular doon sa ating pamahalaan at syempre sa mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng matuwid, mabuting pamamahala, patas na hustisya at tumunin yung karapatan ng tao. Yung mamamayan naman sumunod doon sa pamahalaan at suportahan yung karapatan ng tao, mabuting pamamahala, patas na hustisya. Sa gayon, kung susunod at mapapatupad ng mga mabuti, ay makapamumuhay tayo ng maunlad at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yan. Sa lahat, ay syempre, lubos na isang buhay yung mabuting balita upang sa gayon ay lubos tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa mabuting gawang ito na naaayon din syempre sa ating mabuting balita o nais ng ating mga Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng respeto at sumunod sa pamahalaan bilang ating tagapamahala. So yun, magandang hapon sa atayang mamuhay according to gusto ng Diyos at yang atay sumunod sa pamahalaan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabuhas naman ng human rights promotion sa linggong ito, hinggil dito sa isyong ito ng environmental protection at sa DepEd program natin. So magandang hapon sa inyo lahat at muli sana tayo patuloy ng gabay ng ating banal na Panginoon Diyos ng pagpapala at protection sa ating lahat. Magandang hapon sa inyo.